Hola mga karamay, kain na po tayo. Ang ulam po natin ngayon ay yung trending na ulam, ang sardinas. Yan po, napakasarap na sardinas. Ewan ko kay kuya, ba't hindi nandidiris sa sardinas? Napakasarap. Sa totoo lang po, kapon lumabas kami, namiss ko ang sardinas kaya bumili ako. Napakasarap ng sardinas. Si kuya, dirindiri sa sardinas. Kuya, ba't dirindiri ka sa sardinas? Napakasarap naman nito. Alam ko naman kuya, content mo lang naman yan. Ngayon, kung ako lang, no? Siguro, hindi ko gagawin content ang grasya ng Diyos. Bakit ka mo? Kasi ang grasya ng Diyos, mahalaga sa buhay natin yan. Lalo na sa pagkain. Kasi yung pagkukontent mo, parang paglalaro sa grasya ng Diyos yan. Sige ka, pag pag nagalit sa iyo ang amang Diyos, kahit tubig, hindi ka na niya bibigyan. Kasi lahat ng kinakain mo, dirindiri ka. Sarap. Napakasarap po talaga ng sardinas. Saan ka ba pinanganak, kuya? Matanong ko lang, ba't hindi ka ang dami mong hindi kinakain? Bakit ang dami mong pinagdidiriyan sa mga kinakain mo? Kung nandidiri ka sa mga kinakain mo, huwag ka nang mag-video, kuya. Kasi, tignan mo, nababas ka ng mga ibang tao dahil hindi nila naiintindihan ang ibig mo sabihin, ang content mo kung ano. Kala nila talagang dirindiri ka sa pagkain. Pero ako, naintindihan ko, content lang yon. Pero kahit content lang kuya, para sa akin, hindi maganda. Kasi grasya ng Diyos ang kino-content mo eh. Tapos pinapakita mo ganyan, na parang nagdidiri ka sa mga kinakain mo. Hindi naman talaga magandang tignan yan kuya. Kaya sana, palitan mo ang content mo na lang para sa akin. Tignan mo, ang daming nagagalit sa'yo. Siyempre, yung iba, paano ka angat sa pagbablog mong ganyan? Kasi, yung iba, galit na sa'yo pag nakita ka nila sa Facebook. Imbis manood sila sa'yo, laktawin ka nila dahil naiinis na nga sa'yo. O, tignan mo, nagkukok pa ako dahil sa sobrang sarap ng sardinas. Kaya magpakasanay ka kuya, kumain ka ng sardinas. Alam mo, napakaganda sa katawan ng sardinas na ganito. Kasi lagi kang nabubusog. Baka pag pinakain kita ng kuya, ng yung isdang maliliit lang na ganito, tapos ipaksiw mo, baka lalo kang magsuka. Alam nyo, mga karamay, ako pag nauwi ako ng Pinas, una kong hinahanap yung mga isdang maliliit. Tapos, pag nakakita ako, pinapaksiw ko yan. Tapos, yan ang inuulam ko. Tapos, yung mga bata nila sa loob ng isda, anong tawag namin dun, puga. Pugang tawag namin dun sa mga bata sa tiyan ng isda. Yun, bumibili ako, kilo-kilo yan.
Tapos siluto ko lang ng paksiw, patuyuin ko. Ay, super sarap. Napakasarap niyan. Kaya kayong hindi kumakain ng sardinas, tikman nyo, napakasarap talaga. Ako kapon sa totoo lang, namis ko po kasi ang sardinas, kaya sabi ko sa asawa ko, bili ako ng sardinas. Gusto pa nga ng asawa ko na isawag na lang namin sa mga gulay-gulay, ganyan. Ako, kung talagang gustong gusto kong makain na puro, hindi niya alam, kinain ko na ngayon. Kaya pagdating ng asawa ko, wala na sa sardinas. Ako, kuya, hindi kita binabas sa sa pagdidiri mo sa mga kinakain mo. Naintindihan ko na content mo lang yan. Pero siyempre, ang mga ibang tao, hindi nila makuha ang ibig mong sabihin siguro, kaya binabas ka nila. Ngayon, ang mga nagbabas sa'yo, siyempre, hindi mo naman maalis sa atin na pag gumagawa tayong content na ganyan, walang magbas. Sabagay, kahit gagawa ka pa ng mabuti o masama o ano pa man dyan, hindi mo maalis sa mga tao walang magbas sa'yo eh. Ako, handang-handa na ako sa ganyang bagay na sa pagbabas. Sa akin, kung may magbas man, siguro gugustuhin ko pa. Siguro, kung ako lang siguro, mas gusto ko pa siguro yung maraming magbabas sa akin kesa sa maraming magpuri sa akin. Kasi feeling ko artista na ako nun. Oo, kung ibas nila ako, tawanan ko lang siguro. Hindi ako magsasalitang masama sa kanila kasi lalo na hindi mo naman sila kilala, hindi ka nila kilala, at ibabas ka nila, pabayaan mo na lang nun. Huwag mo nang pansinin ang mga bagay na ganon. Kasi ang pagkakalam ko sa mga taong ganon, yung mga nagbabas kahit wala kang ginagawang masama, sila kasi parang ang ano ko sa kanila, yung ang nagagawa mong maganda hindi nila kayang gawin, kaya parang naiinggit sila siguro, kaya ganon pagbabasang mga inaharap nila, parang nangangasar lang sila sa mga tao ba. Pero kung ako siguro, no, kung matino akong tao, kahit ano pa sigurong makita ko na ano, na hindi maganda, hindi ko ibabasa ang tao kasi unang-una hindi ko kilala ang pagkatao niya. Hindi ko alam kung anong plano niya talaga sa buhay niya, di ba? Ako kaya sinasabi ko lang itong sardinas sa'yo, kuya, kasi pagkain ng content mo, ayaw kitang mabas pa uli ng mga tao. Gusto ko yung, kung pwede, ibahin mo na lang yung content mo, kuya, wag na pagkain. Kasi ang pagkain talaga, sagrado sa ating mga tao yan. Bigay ng Diyos yan, grasya. Kaya para sa akin, pangit ang content mong ganyan. Pero hindi ko sinasabing, hindi ko naiintindihan ko, content mo yan. Pero para sa akin, hindi maganda. Kaya para hindi na lang dadami yung mga taong magbasa sa'yo, kuya, palitan mo na lang content mo. Kasi kung sanang ang mga taong iba hanggang sa tumatawa na lang sa'yo, no? Tumatawa na lang, wag na silang magsalitang hindi magaganda para sa'yo. Maganda sana yun eh. Ikaso lang, ang pangit lang kasi marami silang sinasabing hindi maganda sa ginagawa mong ganyan, dahil nga na parang dirindiri ka sa mga kinakain mo.
Ewan ko. Ba't kaya may taong pakyaramira sa buhay, no? Yung agad nilang inuusgahan ng tao na hindi naman nila kilala, hindi naman nila nakasama pagdating sa buhay, di ba? Parang minsan iniisip ko, ba't may taong ganun na mahilig mangasar, mahilig mambole, iba-iba yun, no? Iba-ibang ugali ng mga tao. Pero bueno, kung ikaw naman, matinong kang tao, huwag mo nalang patulan. Kahit ano pa sabihin nila sa'yo, huwag ka nalang kumibok. Di ba? Kagaya yan, di ba ang daming nagagalit kay Diwata ngayon, trending yung masasamang video na ina-upload ng mga iba. Ako, kay Diwata, naiintindihan ko ang sitwasyon ni Diwata. Para sa akin, kasi mula nung nag-trending si Diwata, nasubaybayan ko yan eh. Ako, yung wala naman akong pagbabagong nakita kay Diwata na nandun yung minsan yung mga ina-upload nilang ganyan. Ako, naiintindihan ko yon. Siguro, sa sobrang pagod ng tao, no? Sa sobrang pagod niya, minsan, kahit sino naman, minsan nawawala yung ano ba yung tiyempo sa tamang ugali ng tao, no? Ibig ko sabihin yung wala ka sa mood, minsan, ganyan-ganyan. Naintindihan ko si Diwata. Tsaka naano ko naman napipil ko naman sa kanya pag nakikita ko na mabait naman siya, ganyan. Hindi siya plastic na tao kasi prangkahan na siyang magsalita. Masyado siyang prangka. Yan naman kasi ang maganda sa tao eh. No? Yung prangkang magsalita sa kapwa niya kaysa sa magandang pakikisama mo, pakikitungo mo sa tao, pagtalikod niya, magdadak ka sa ibang tao, tapos yung ibang tao, magdadak siya, hindi mo alam kung may sobrang kwento niya, may kulang, o ewan ko na lang, no, na kung ganon, mas maganda nga siguro kung mayroon kang hindi gusto sa ugali ng tao, sabihin mo sa harapan, wag na yung kung kani-kanino mo kwento, pagkatalikod niya, pangit naman yung ganon. Kaya sa Diwata ko, saludo ako sa iyo Diwata, sana mas lalo pang dadami ang blessing mo, ulad ka pa sa anumang negosyo mo. Yan ang wish ko sa iyo Diwata, sana lahat ng pangarap mo, makuha mo. Alam ko na marami kang pinagdaanan na hindi maganda sa buhay mo, kahirapan. Ngayon, nakuha mo na. Sana alam mo na lang panghawakan ang dumarating na blessing sa'yo. Tsaka kung may nagbabasa sa'yo, pabayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin. Kasi magsawa din ng mga taong magbabasa sa'yo. Yan na lang ang isipin mo. Kung toro kasi na sinasagot mo ang pagbabasa nila sa'yo, mas lalo nilang dinadamihan ang mga salitang hindi magaganda sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo na lang, huwag mo na lang pansinin. Gawin mo ang buhay mo, importante wala kang tinatapakan na tao. Importante, hindi mo naman sila pinapakain, ay hindi ka naman nila pinapakain. Pabayaan mo sila, huwag mo silang intindihin. Basta harapin mo na lang negosyo mo, tapos ang pakikitungo mo sa mga sumusuporta sa iyo.
Yan, yan ang gawin mo, Diwata. Yan lang ang mapapayo ko sa'yo. Wala naman akong naugaling nakita sa'yo eh. Kasi ako, tignan ko ang isang tao, kagad parang alam ko kung anong nasa kalooban niya eh. Malakas ako sa ganyan na, ewan ko. Ako naman kasi sa ugali ko kasi, sobra akong, mabait akong tao. At saka kahit minsan ko lang makakasamang tao, ganyan, pakikisamahan ko siyang mabuti. Na agad kong iniisip na, kasi sa kapwa ko, agad kong iniisip na, ay hindi ako lokohin nito kasi gusto niyang makipagkaibigan sa akin. Ganun ako eh, ganun ako kasi, ganun ang ugali ko. Hindi ko agad iniisip sa kapwa ko na baka plastic lang ang pakikisama niya sa akin, sa bandong uli, gagawa siyang hindi maganda sa akin. Hindi ganun ang ugali ko kasi. Ako, pag nagustuhan ko talaga ang ugali ng tao, todo suporta ako sa kanya. Pwera na lang kung sa bandang uli. Siyempre, kung makita ko man ang kapangitan na pag-ugali kasi ng isang tao, ako mismo lalayo, kahit kaibigan ko pa yan. Lalayuan ko siya pero hindi ako magsasalita, hindi ako mag-iwan ng kahit anong masakit na salita sa kanya. Basta na lang ako maglaho sa kanya. Yun, pag nagkita kami, nagkasalubong kami hanggang sa batiin ko na lang siguro na kumusta, ganon. Pero yung magsalita ako, iwasan ko siya bago ko iwas sa kanya. Magsasalita akong hindi maganda, hindi ganon ang ugali ko kasi. Kaya madali akong maano sa ugali ng tao. Pag nakita ko pa lang isang tao kahit sa mata lang, agad kong parang nababasa ang kalooban niya kung anong klaseng ugaling mayroon siya. Ganun kasi yung mga karamay ng pag-uugali ko. Kasi yung pwera na lang siguro kung may kailangan sa akin ng isang tao na talagang walang-wala ako o ano man ang kailangan niya, basta't mayroon. Kahit kinakain ko na lang, ibigay ko pa siguro sa kanila. Ganun ang pag-uugali ko eh. Ayoko yung, kasi lalo na tungkol sa pagkain o ano pa man kailangan nila. Basta kung ano man yung maluwag sa puso ko na maitulong ko sa kanila, tutulong ako. Pwera na lang kung talagang wala eh. Wala. Pwera na lang siguro kung talagang wala akong maibigay. Siyempre, nasa kanila na lang kung magtampo sila o hindi. Kung wala akong maibigay sa kailangan nila, di ba? Pagpasensyahan na lang pag gano'n. Huwag ka na lang magsalitang hindi maganda. Di ba? Kaya kung tayo po ay kumain para tayo'y mabusog. Shoutout pala sa lahat ng mga vloggers, kung saan man kayo nakakarating sa pagko-content nyo, ingat lang kayo. Basta lagi lang kayong magdasal sa Diyos na tulungan kayo. Huwag kayong magsawang humingi sa Diyos. Ibibigay niya sa bandang uli. Kasi tayong mga tao, kasi nababasa niya kung anong nasa puso natin at nasa isip natin ng Diyos. Siyempre siyang nakakalam dyan, no? Ang pagsubok kasi, pag dumating sa buhay mo, yung parang sinusubukan ka lang niya kung gaano ka katatag sa Kanya, kung gaano ka kalapit para sa Kanya. Tinitignan niya yan eh. Ngayon, pag nakita niya kung gaano ka katatag sa Diyos, sa Kanya, at yung sa isip mo na hindi mo sila kakalimutan, ganyan, ibibigay niya kaagad ang pangangailangan mo. Ako mabilis na ganun eh. Pag may problema ako,
Hindi ako magsawa. Basta kada minuto, kada oras, lagi kong sinasabi, Diyos ko, tulungan mo po ako, ikaw lang nakakalam sa lahat ng problema ko. Tapos minsan wala man isang linggo, nalulutas kung ano man ang problema ang iniingi ko, tinutulungan niya ako kagad. Yun, malaking blessing para sa akin yun. Napakalaking blessing po. Kasi huwag ka lang talagang magsawa at makalimot sa kanya. Ngayon, pag binigyan kanyang pagsubok, ang sabihin nyo lang po, pag binigyan kayong mabigat na pagsubok o hindi man masyadong mabigat, ang sabihin nyo lang po, Diyos ko, ikaw po ang nagbigay nito. Kahit doblein mo pa, kakayanin ko para sa'yo. Yun lang po sabihin nyo sa Kanya. Alam ko hindi naman tayo bibigyan ng masyadong kabigatan na hindi natin kaya ng Diyos. Tutulungan tayo kung ano man ang hinihingi natin. Kasi once na binigyan ka ng pagsubok ng Diyos, asahan nyo po, inaakap ka lang niya para sa nakikita niyang kagandahan ng puso mo at isip para sa Kanya. Hindi naman po porket nakadanas ka ng paghihirap, nasasabihin mo, hindi ka mahal ng Diyos. Hindi po. Parang tao rin. Halimbawa, di ba, ikaw ang magulang, may anak ka, pinagbabawalan mo sa hindi tama ang anak mo. Hindi mo naman masabi na na hindi mo na siya mahal eh. Pagmamahal 'yon. Pag halimbawa, pumupunta sa mainit na araw ang anak mo, nagbibilad, anak, halik ka dito, huwag kang pumunta dyan, hanggang sa magalit ka sa kanya. Ngayon, ang bata naman, iniisip niya, hindi na niya mahal. Ganun ang pag-iisip ng mga ibang bata kasi. Sa bagay ako, nadanas ko rin yun. Nung maliit ako, paggalit sa akin ng nanay ko, mga magulang ko na sinasabi ko, parang hindi nila ako mahal. Nung nagkaisip na ako, lalo na ngayong may anak na ako, hindi pala, bawat galit mo pala sa anak mo at pinagbabawalan mo sa hindi tamang ginagawa niya, yung pala ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na, siyempre, yung katulad namin, malayo ang anak namin sa amin, pagkausap ko siya, basta yung pinagbabawal ko sa kanya na lagi kong sinasabi yung ayaw ko sa mga ginagawa niya, ganyan. Ngayon, siyempre malayo siya sa amin, nagkakaisip na rin siya, 15 years old na rin siya kasi, nasa kanya lang naman yan, siyempre, kung pakikinggan kaming magulang, di ba? Kung pakikinggan kaming magulang, malaking pasasalamat ko sa kanya, lalo na sa Diyos. Ganun lang po ang buhay ng tao talaga. Pero talaga pong masarap ang sardinas. Sa totoo lang, ang sarap po. Matagal na rin po kasi akong hindi nakakain ng sardinas. Noon, bumibili din ako, pero matagal na po. Salita. Hindi ko man po kayo inimbita. Kain na po tayo, sabayin niyo ako. Nag-upisa akong nagsalita, hindi ko naman po yata kayo naimbita. Pasensya na po. Kain na po kayo, kayong hindi pa nakakain, sabayan niyo ako. Bien, hanggang dito muna po yung ating video. Ingat po kayo lahat. Shoutout po sa inyong lahat.
ang mga vloggers na katulad ko. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo lahat. Sa mga viewers ko, salamat po sa suporta ninyo. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.